sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa'yo. Mapalad ang tahanan na iyong ibinukod. Mapalad ang tahanan na sa'yo'y sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Tayo imawi. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umaawit sa'yo. Mapalad ang tahanan na iyong ibinukod. Mapalad ang tahanan na sa'yo'y sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang tahanan na iyong ibinukod. Mapalad maghari ka't manahan. Ikaw lang, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Magpatuloy natin itaas ang ating mga kamay. Come on, church. Pastor, sa iyong papuri at pagsamba, Panginoon. Tayong lahat ay aawit. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia.
Mapalad ang tahanan na iyong ibinukod. Mapalad ang tahanan na sa'yo'y sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Minsan pawitin natin. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Pagka may mga eskwela, nag-enroll sila ng mga subject na 101, ibig sabihin it is the most basic subject or teaching or the basic principles of a subject. And in Matthew 11:29, Jesus says, "Learn from me." Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, Family 101 according to Jesus. Very basic rules about how families should be reacting to one another, how family life should be lived. Heavenly Father, we thank you for who you are in our lives. Thank you that you are our healer, our friend, our teacher, our provider, protector, companion, and that you are our God. Salamat, Panginoon, dahil kami patuloy mo na pinalalago. You trim the rough edges, O God. You polish us like gem, that even friction turns us into better persons. Salamat sapagkat kayo ay laging nandyan, naasahan, natatawagan, only a prayer away. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at kami po inyong bigyan ng kakayahang maunawa kayo. We ask, Father, that you may give us an understanding heart, give us wisdom, enable us to comprehend your message for us today. At nawa, Panginoon, laging makita namin yung relevance sa inyong mga salita sa aming buhay. Kung di man diretso sa buhay namin, sa buhay ng mga taong aming nai-influensya, mga taong aming dapat mahalin, alagaan, mga tao sa aming mundo. Nawa, Panginoon, payamanin mo ang aming isipan, ang aming pagkatao sa pamamagitan ng iyong mga katuruan at ang buhay na nais mong maipamuhay namin sa pinakamabuting paraan matupad. We ask you, Father, let your will be done. Move in our midst. Bless us. Give us your message. Use only your servant as an instrument, but be the message giver, O God. We ask you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Family 101, according to Jesus. Isa na pong kilalang-kilala ang Panginoon sapagkat napakarami na niyang mga napagaling, naturuan, nabigyan ng biyaya. At yan ang background ng ating babasahin, Marcos 3:10-11. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang hawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya, ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Marcos 3:21. Nang mabalitaan yon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Hindi naman lahat ng gumagawa ng mabuti na intindihan. Maging ang Panginoong Hesus sa dami ng kanyang ginagawang mga himala ay napagkamalan at binansagan na nasisiraan ng bait. Kaya anong ginawa ng kanyang mga kasambahay, siya'y sinikap pigilin sa kanyang ministry. Jesus' family did not believe in him initially. Marcos 6:4. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. So hindi lang mga malalayong kamag-anak, mga kasambahay ng Panginoon, ang kanyang idinadaing na hindi naniniwala at hindi nagbibigay ng galang. Mateo 12:46-50. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid.
Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid." At naway buksan ng Panginoon at ang Espiritu ang ating isip na mabatid natin ang lalim ng ganitong mga pangungusap galing mismo sa bibig ng Panginoong Jesus. So Jesus defined family as people who are spiritually one with you. People who believe in you. People who agreed with you. And in general, this is a spiritual sense of definition, a spiritual family. Jesus defined family as people who support you. Noong nais siyang kausapin ang kanyang pamilya na naghihintay sa labas dahil hindi makapasok at punong-puno ng tao, at siguro ayaw nilang pumasok because they did not want to dignify the event that was happening, may nagbulong sa kanya, "Nandyan po ang inyong ina at mga kapatid." At sabi niya, "Sino yun?" "Eto, iyan ang ina ko, iyan ang mga kapatid ko. Yung mga nananalig sa Ama na nagpadala sa akin at yung nananalig sa aking mensahe." What is Family 101 according to Jesus? What is the very basic frame of Jesus' definition of what a family should be? At ano ang mga dapat leksyon at pag-aralan ng mga nagsasabing sila'y kapatid, sila'y magulang, sila'y anak, sila'y magkakamag-anak? Do not judge a family member that you do not readily understand. Do not judge a family member or anyone that you do not agree with. Do not judge a family member that you cannot easily place or classify. Kakaiba naman talaga si Jesus, unique. Unique ang pagkakadalang tao, unique ang pagkakapanganak, unique ang naging paglaki, unique ang naging ministry. Pagkatapos, dahil doon, gusto siyang pigilin ng kanyang mga sariling kasambahay. Hindi siya katulad ng kanyang mga kapatid, hindi siya katulad ng kanyang mga pinsan, hindi siya katulad ng mga kapitbahay, kakaiba siya. Kadalasan na po sa atin, we judge people that we do not readily and instantly and quickly understand. We say, hindi ko siya naiintindihan, therefore, mali siya. And this is already exemplified in the very life of Jesus. But we must never forget that geniuses, special persons, are not ordinary. That they do not look and sound or feel ordinary. Yung mga very specially gifted, huwag natin paghanapan na katulad ng mga karaniwan. Iba talaga sila. Iba ang kanilang pamamaraan, iba ang kanilang pag-iisip. Dapat iba rin ang ating pakikitungo. Mateo 7:1, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Yung sasabihin mo agad ang tao, mali. Napakalaking pananagutan na sabihin yun, lalo't hindi mo kayang mapatunayan. Pipigilin mo ang isang tao dahil sinasabi mo ang ginagawa niya ay masama, na yung pala hindi lang kasi kasanay doon, hindi mo alam yun, at nais mo yung tao sumunod sa iyong kagustuhan. Isa pa pong lesson ng Family 101, do not carelessly label people. Magkakamag-anak na yan eh. Huwag binibigyan ng tao ng bansag, huwag mo binibigyan agad ng tatak. No? Katulad doon, he was called out of his mind. He was called mad. Tinawag siyang baliw dahil nakakapagpagaling siya. Tinawag siyang baliw dahil kakaibang kanyang pamamaraan sa buhay, natural, hindi katulad ng iba. At the time, when the Lord was about 30, every male in his culture is already married. No? Pero wala tayong nakikita na ganong record na nagpakasal siya o nag-asawa. Doon pa lang, mawiweirda na yung marami sa kanya. Kakaiba na agad siya. Especially in the culture of Israel where every male human being is expected to marry. So kakaiba siya, kakaiba ang kanyang pamamaraan, ng pamumuhay. And then he became an itinerant preacher, walang sariling tahanan, may edad na siya, wala pang sariling bahay, hindi manahimik sa isang lugar, punta dito, punta doon, kakaiba. And he was labeled out of his mind. Mateo 5:22, sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. At isang example lang yun, ang pagbibigay ng label sa tao. Kailangan iniingatan ng tao ang kanyang bibig na hindi mo nilalagyan ng tatak ang kapwa mo. Hindi naman tayo baka na tinatatakan. At kahit nga baka,
Tao lang ang nagtatatak, hindi Diyos. Kailangan hindi ka tinatatakan. Kasi pag tinatakan ka na, you are typecast. You are no longer respected and treated as an individual, but according to the mark that was given you. Ikadalasan, bata pa lang, nabibigyan na natin ng mark ang isang tao eh. At dala-dala na yun hanggang pagtanda. Yan si Batugan, ito si Tamad, ito si Pabaya, ito si Bulagsak, ito si ganito, ito si ganyan. Labels. And very, very few people are able to outgrow these labels. Most of the time, these labels become heavy crosses that they carry all their lives. Labeling, classifying, and grouping people deprives them of their precious uniqueness, their precious individuality. Pagka ang tao, sinabi mo, eto na yung mga maiitim, eto na yung mapuputi, eto na ang mga Bicolano, eto na ang mga taga-South, eto na ang mga taga-North, labeling eh. Parang walang individual, parang pagka taga-North, lahat ganitong ugali. Pag taga-Bicol, lahat mahilig sa sili. No? Pagka taga-Ilocos, lahat matipid. Pagka Pampangan, lahat marunong magluto. Alam natin, hindi totoo yun because there are individuals who don't fall under those such categorizing. Sabi sa unang Korinto 7:7, sabi ni Paul, no? Nais ko sana ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. As a spiritual father, Paul wanted, if possible, all believers to be like him. Siyempre, madali ang ministry kung pare-pareho kayo ng ugali, pare-pareho kayo ng standard, pare-pareho kayo ng style. Pero sabi niya, alam ko naman hindi pare-pareho ang nilikha ng Diyos ang tao. Iba-iba. Hindi lang spiritual fathers ang nagkakagusto na padaliin ang buhay at gusto niya makamukha ang kanyang mga spiritual children. Even biological fathers like their children to be like them. Engineer ako, dapat maging engineer ka. Bodybuilder ako, dapat bodybuilder ka. Politiko ang ating lahi, dapat maging politiko ka. Yun na nga ang sinasabi ng Panginoon at sinasabi sa Biblia, iba-iba ang tao. Kanya-kanya yan. And what else can we learn from Family 101? Honor achievement. Recognize talent. Recognize giftedness. Kakaiba na nga yung ipinapakita sa kanilang kapangyarihan ng Panginoon, nakakalaya sa pagkakabilanggo sa mga kasakitan ng mga tao, sasabihin pa nila na baliw. Yung mga poses na hindi nila natutulungan, ay natulungan ng Panginoon, masama pa ang trato ng mga tao sa Kanya. So honor people, even and especially unique talents and gifts. Kailangan hindi natin hinahayaan na kung kakilala natin yung prophet, relative natin siya, hindi na natin siya igagalang. Kung yung achiever, kaibigan natin, hindi na natin igagalang. We must always salute achievement. We must recognize achievement. Hindi ko mo pare-pareho kayo nung araw, pantay-pantay lang kayo nung nasa elementary grades kayo, ganun pa rin kayo ngayon. Kasi talagang merong may na-achieve, merong walang masyadong na-achieve. You must recognize achievement. Parang hindi naman makatarungan na yung isang tao nagsikap at maraming ginawa, babaliwalain mo. Sa gunong araw, pare-pareho lang kami tumatakbo dito. No? So dapat ganun din ang trato mo sa kanya. This kind of feeling is a comfort of people who never achieved anything. They like to bring everybody back to once upon a time when there still was no distinction between them. But it is only self-serving because they don't want to recognize achievement. So do not downgrade achievers so you could upgrade yourself. Maraming mga ganyan Pag may ang ganda-gandang babae, sabi nila, maganda nga yan, boba naman. Yung dina-downgrade mo para hindi ka kasi maganda. No? So, binabaliwala mo, wala yung physical beauty, skin deep. How deep do you want beauty to be? Very deep. Sasabihin mo sa isang babae, ang ganda ng iyong pancreas. Siyempre, beauty is skin deep. Ano pa ba namang kalaliman ng gusto mo dyan? Siguro hindi ka lang maganda, kaya binabaliwala mo yung kagandahan niya. Yun naman mga matatalino, baliwala yung katalinuhan yan. Bobo yan sa practical. Matitinig mo lagi yung mga ganyang panlalait sa kapwa. Ano? Mayaman nga yan, may cancer naman. Yung para ikinatuwa mo pa. Mga inggit yan Dapat pag nag-achieve, mag-enjoy ka dahil may achievement sila. Yung kamag-anak mo yung mayaman, matuwa ka. Hindi ka man bigyan, at least hindi yan kasali sa mga mangungutang sa'yo. At kung nagkagipit-gipit ka, pwede pa kang makahiram ka sa kanya. Ba't hindi ka matuwa na nagkakaroon siya? Yung inggit, malaking sumisira yan sa tao. Lalong-lalo sa magkakamag-anak.
Yung ikaw ay honor na honor sa school, yung mga kapatid mo, binabatok-batukan ka dahil bunso ka. Hindi ka pinapansin-pansin. Baliwala sa amin yan. Yung sikat na artista na yan, sa amin, hindi sikat sa pamilya namin. Pero may na-achieve nga siya, di dapat saluduhan mo. Support family members in their calling, in their vocation, in their chosen careers. Dahil hindi lahat ay magkakamuka. Merong gusto na maging volcanologist siguro. Merong gusto siguro maging florist. Merong gusto maging musician. Merong gusto na ganito't ganyan ang gawin niya. Suportahan, no? Kung ano ang tawag sa kanya. Paano nyo malalaman kung anong tawag ng Diyos sa'yo? Kung anong talent ang mga binigay sa'yo, kung saan ka mahusay, kung saan magaling, yun ang calling. Hindi ka naman tatawagin ng Diyos, halimbawa sa isang mathematical ministry kung hindi ka niya binigyan ng mga special gifts with numbers. So dapat yung tao, kung saan siya nakahilig, doon bumuhal. Lalo't hindi naman masama at hindi bisyo yun. Pero wala, ang mga tao may mag-aaral. Lagi mo nadidinig yan. Gusto ko po mag-aaral ng ganong kurso. Sasabihin agad ng magulang, anong trabaho makukuha mo doon? No. Yung trabaho agad ang iniisip. Kaya maraming mga tao, nagiging second or third class lang sila buong buhay. May trabaho nga sila, pero hindi naman yun ang talent nila eh. Hindi naman yung giftedness nila. So pinilit mo na mag-perform ang isang tao sa isang area of weakness. So how can you expect the person to excel? Sinisimplify natin ang lahat. Tatanong mo agad, ano magiging hanap buhay mo dyan? Mapapasok ko ba sa City Hall? Kailangan mapasok ka sa City Hall, nagsasara lahat ang kumpanya, ang City Hall hindi. Oo nga, pero kung hindi ka cut out for such work, what will happen to you? Not everybody is the same. Not everybody can have and can be the same. They cannot have the same vocations. Mga karakter lang sa Bible, isang pamilya pinagmulan, Genesis 25:27. Lumaki ang mga bata, at ito yung magkapatid. Naging mahusay na mangangaso si Esau, at sa kaparangan na halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik, at lagi sa bahay. Nakita niyo magkapatid na lalaki ito, magkaiba, machong-macho yung isa, laging naninibat ang mga usa, nanghuhuli ng mga baboy damo, no? Nanghuhuli ng mga leon, nakatira sa gubat. Ito naman isa, lagi nasa bahay. Tahimik na tahimik, hihiwa-hiwa ng bawang, kasunod ng nanay niya. Mother's pet talaga yung si Jacob eh. Magkaiba sila. Hinayaan naman ng ama nila na magkaiba. Hindi sinasabi kay Jacob, tingnan mo kuya mo, lagi siya nangangaso. Hindi naman ganon. Hinayaan sila na maging magkaiba. Do not hinder people from pursuing their calling, their dream, their destiny. Isa pa pong lesson na malalaman natin at ma-extract natin sa karanasan ni Jesus, do not call what you do not understand as wrong. Do not call what you do not understand as evil. Hindi naiintindihan ng tao ay mali na. Sabi ni St. Thomas Aquinas, it is exceedingly foolish for a man to think that what he does not see does not exist, or that what he does not understand is wrong. Marcos 3:22 hanggang 23. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebub, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalaya si Satanas ang kanyang sarili? Nakita niyo na nagpapalaya si Jesus ng mga masasamang espiritu. Ang sinabi naman ng mga naiinggit, kasi masamang espiritu din siya. Kaya niya nagagawa yan. Anong ibig sabihin nila indirectly? Hindi nila kasi mapaalis yung masasamang espiritu So, the unsaid is, hindi namin mapaalis kasi mabuting espiritu kami. Siya, palibas at masamang espiritu, napapaalis niya yung masamang espiritu. Can you think of this logic? At sabi ni Jesus, paano naman papalayasin ni Satanas ang sarili niya? Kung masamang espiritu ako, ba't ko papaalis niya yung masamang espiritu? Di gusto ko nga lahat sapian ng masamang espiritu. But Jesus was misunderstood. He was mislabeled. Ano po ang mga conclusions na pwede nating makuha sa napakaiksing babasahin na yan? Paulit-ulit, binibigyan natin ng diin, not all people are the same. Recognize and honor differences. Recognize and honor uniqueness. Because it makes life more interesting.
Ano mangyayari naman kung ang lahat ng tao engineer, kung ang lahat ng tao nurse, kung ang lahat ng tao florist? Hindi, walang variety. Talagang ganon. Ang mga halaman, iba't ibang likha ang ginawa ng Diyos. Ang mga tao, iba't iba rin. Ang mga hayop, iba't ibang likha rin. Kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang calling, kanya-kanyang klima, kanya-kanyang terrain. Ang mahalaga, nandun ka sa teritoryo mo para ka mag-bloom. Kung ikaw ay isdang alat, doon ka sa alat dahil mamamatay ka sa tubig tabang. Kung ikaw ay dapo, doon ka sa ibabaw ng puno. Kung ikaw ay lumot, kumapit ka dyan sa mga gilid-gilid. Kung ikaw ay bougainvillea, doon ka sa araw kasi hindi ka mamumulaklak kung nasa shade ka. Marami pong tao hindi namumulaklak kasi wala sila sa tamang lugar. At alam natin, yung halaman, ganun din. That's why I hate poverty. There are very few things that can make me very sad, and one of that is poverty. Because so many people are not able to realize their potentials because of poverty. Napakarami mga tao ang tatalino, ang gagaling, pero hindi sila makapamulaklak ng todo kasi napigil sila sa kawalan ng budget. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagsanay, nagkaroon ng inferiority complex, tama na, hindi pa makakibo, naaapi-api kasi walang pera. Kaya kalaban po ng tunay na espiritualidad yung poverty. We must do something to uplift ourselves, our society, our nation, so that people can become what God wants them to be. Full-grown, fruit-bearing individuals. Bawat isang tao ay mahalaga. Bawat isang tao ay kahanga-hanga ang pagkakagawa. Awit 139:14. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Bawat tao, bawat kinirate ng Diyos, kahanga-hanga. Sabi sa English ng Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So be careful in dealing with what and who you do not understand. Pag-ingatan ang pakikitungo lalo sa taong hindi mo naiintindihan. Hebreo 13:2, palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Because many people's eyes were not open, they were able to entertain angels without even knowing it. In other words, what you see is not always what is. What seems is not always the reality. Kaya pag may nakikita ka sa isang tao, yun ang nakikita mo, hindi ka dapat agad-agad nagsasabing, yun na nga at gano'n na nga talaga siya. Marami tayong hindi alam. Nakita nyo sa Abraham, he recognized God and His angels. He was blessed. May dumating na mga kalalakihan, naramdaman agad ni Abraham, kakaiba ito. At nakipag-usap siya, tama, yun ang Diyos. May mga kasamang mga anghel. Meanwhile, the people of the city of Sodom did not recognize the angels that came to their city, and in fact, they wanted to rape the angels. So anong naging bunga kay Abraham? Nakilala niya yung kanyang kaharap, siya'y napagpala. Anong naging bunga sa mga taga-Sodom? Binulag sila. Dahil dinudumog nila yung bahay, pinipilit nilang buksan yung pinto dahil yung mga anghel ay nandun at sumilong sa bahay ni Lot. Gusto nila ipuwersahin yung mga bisitang dumating sa bayan nila na ma-rape. So the angels blinded them. Kita ninyo ang nangyari sa mga kamag-anak ni Jesus na gusto siyang iuwi, gusto siyang itago sa mga tao at gusto siyang pigilin. The result was that Jesus disowned the members of His family. Mateo 12:48-50, ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, yon ang aking ina at mga kapatid. Isipin po natin ito mabuti. Kung yung family members ni Jesus, dinisown niya in this particular time, in this particular event, edi tayo rin, kapag i-deny natin kung sino siya. Pag binabaliwala natin kung sino talaga at ano talaga si Jesus, sasabihin niya, hindi ko kaano-ano yan. Hindi nila ako kinikilala. Hindi nila ako inuunawa at sinusuportahan sa ginagawa ko. Mabuti pa itong mga members ng church, yan, yung mga nakikinig dito, sabi ni Jesus, yan ang mga kapatid ko. Kung sino ang kaisa ko sa Espiritu, yun ang kapatid ko. At kung sino ang hindi ko sila kilala. Bumalik tayo sa ating mga pamilya, mga kapatid. Dahil iba-iba
ang itsura. Iba-iba ang talento. Iba-iba ang ugali. Iba-iba ang tawag ng Diyos. Do not push your family member to disown you. Do not push your family member to separate from you or to leave you because you do not honor or accept them. Huwag nating puwersahin ang mga miyembro ng ating pamilya na maglayas, iwanan tayo at lumayo para lang sila makalaya na maging sila kung sino sila. Kahit natin sila itakwil, di na yan maiiba kasi kung ganun talaga ang kanyang pagkakagawa. Hindi mo mapipilit na magustuhan niya maging engineer kung talagang ayaw niya. Ang nangyayari lang tuloy sa mga pamilya, umaalis ang anak, lumalayas kasi ayaw siyang tanggapin eh. Nagkakawatak-watak lang ang pamilya, nagkakalayo ng matagal at kung kailan naman tumanda, may mga may sakit, nagiging hihingalo, magbabalikan din naman, magpapatawaran, magyayakapan, mag-iiyakan. Bakit pa mahihirapan? Magtanggapan na lang agad-agad. At kung ikaw mismo na pamilya, hindi mo matatanggap yung sarili mong miyembro, sa palagay mo, sinong tatanggap nun? The ministry of the family is to be the first and the last line of defense against the cruelty of the world. Na ang pamilya, unang-una, bago mag-preach, bago mag-discipline, dapat mo nang magmahal. Bago ka magturo, mahalin mo muna yung miyembro mo. Kasi kung hindi mo mahal, bakit ka nagtuturo? Walang karapatang magturo ang hindi nagmamahal. Sapagkat ang pagtutuwid, ang pagtuturo ay dahil lang sa pagmamahal. Ngayon, kung hindi mo minamahal, preach ka pa ng preach dyan, lalayasan ka talaga. Madaling sabihin kasi nung mga nandun sa average, sa kamukha ng marami, nasa majority, tawagin mong normal. Kasi yung normal naman, ibig sabihin lang norm, ibig sabihin yun ng majority. Madali sa kanilang i-impose yung kagustuhan ng majority. Kasi nandun na sila eh. Madali sabihin sa mahal ba sa isang pamilya ng mga matatalino, kailangan honor kayong lahat. Paano kung meron kayong isang anak na hindi talaga academically gifted? Anong gagawin nyo sa kanya? Madaling sabihin sa mga magkakapatid ng mga mahihinhin at nakapag-asawa ng mga matitino at mabubuti na pilitin ng lahat ng kababaihan ng kanilang pamilya na maging mahinhin. Paano kung meron ka talagang anak na haliparot? Kahit mo yung pakuluan, iprito, hampasin, itali, pag nakawala, haliparot pa rin yan eh. Anong gagawin mo doon? Itatapon mo para hindi ka mapahiya sa kapitbahay? I-disown mo? Marami ko nakita ganyang pamilya. Meron sila pang mga anak na medyo kakaiba yung kalusugan, kakaiba yung itsura, yung kulay ng balat, yung bone formation. Tinatago nila sa madidilim na kwarto. Meron ako mga ganong mga kilala, itinago hanggang namatay yung isang kapatid. Hindi lang isa, several. Kapatid mo yun eh. Kung ikaw mismo sa pamilya nyo, hindi nyo ito aangkinin na kapatid, hindi nyo itaturing na tao, sa palagay nyo may gagawa pa nun, may magtuturing pa sa kanila na tao sila. So kahit ang kapatid nyo, si Batman, si Darna, si Rena, Shoko yung kapatid nyo, kapatid nyo yun eh. Anong gagawin nyo? Itatapon nyo? Bakit ka pa naging kapatid? Ba't ka pa nandyan? Hindi yun ikalulugod ng Diyos na sa sobra nating pagiging matuwid, sa sobra nating pagiging normal, itatapon natin yung mga hindi katulad ng karamihan. Ang pagtanggi sa pagtanggi sa potter. Hindi si hari ha. Pagka tinanggihan mo yung tao na nilikha ng Diyos, sinong tunay na tinatanggihan mo? Di yung Diyos na lumikha. Kaya sabi ni Lord, pagka tinanggap kayo, tinatanggap ako. Pag nireject kayo, nireject din ako. That's in an evangelistic context. But of course, it's not difficult to stretch that to practical life. Pagka meron kang anak at pinadala mo sa isang lugar at tinanggihan doon, di ba ikaw sumasama ang loob? Di gano'n din ang nararamdaman ng ating Ama sa Langit na meron siyang anak na kinreate tapos hindi mo ino-honor, hindi mo minamahal, hindi mo tinatanggap. To those whose families and friends and homes do not recognize them, those families that do not accept them, what do I say? Do a Jesus. Tularan ang Panginoon. Kapag ayaw kayong tanggapin ng pamilya nyo, ayaw kayong tanggapin ng lipunan, ayaw kayong paniwalaan, ayaw kayong tanggapin just as you are, ipinipilit nilang ibahin ang inyong identity, tandaan nyo ang Panginoon. He continued to believe in Himself and He continued to pursue His calling. Nanindigan siya. Marcos 14, 60 hanggang 62. Nililitis nilang Panginoon. Pinipilit nilang itatwa ni Jesus kung sino siya. Kasi ayaw nilang paniwalaan kung sino si Jesus eh. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus,
Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa'yo? Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng mapagpalang Diyos? Ang ine-expect nila, sabihin no. Ang ine-expect nila, hindi po. Kasi alam nila, pagka sinabing oo, paparusahan nila, papaluin, hahampasin, ipapako sa krus, papatayin nila. Ayaw nila makarinig ng oo. So, ang ine-expect ng lahat ng tao na ang pressure ang laki-laki, itatatuhan ni Jesus kung sino siya. Sumagot si Jesus, ako nga. Kilala ni Jesus kung sino siya. Hindi siya nalito kung sino siya. Ipinilit niyang siya ay siya, kahit ang tao ay hindi naniniwala. And you know how everything else happened. The rest is history, sabi nga nila. So, kayo ay mahusay, ayaw kayong paniwalaan ng tao, maniwala kayo sa sarili niyo. Sa tulong ng Diyos, patulong kayo sa Diyos. Hindi naman kayo pwedeng walang kakampi. Kahit na kayo ayaw kampihan ng tao, may Diyos pa rin. Ayaw nilang maniwala na ganito kayo, pero alam nyo kung sino kayo, manindigan kayo. Huwag niyong ibigay sa kanila yung gusto nila. No? Natanggalan ka ng individuality, tanggalan ka na yung pagkatao, tanggalan ka na yung character, tanggalan ka ng essence, ng giftedness. Alam niyo yung individuality ng tao, while we are always encouraged by God and by the Bible to be cooperative, to be part of a team, to be team players, but each person was given a unique individuality. At dapat yan iginagalang. Kung hindi ninyo matanggap ang pagkakabuo at lalang ng isang tao, at least huwag nyo siyang abalahin. Huwag nyo siyang galawin, huwag nyo siyang sirain. Kung hindi nyo kayang tumulong bumuo, huwag na lang kayo sumira. I have seen many family tragedies. Nagkakawatak-watak dahil ayaw nilang tanggapin ang isa't isa. Si Jesus, yung kanyang pamilya, hindi siya tinanggap. Sabi niya, sino bang pamilya ko? Dito ako. Itong pamilya ko, yung tumatanggap sa akin, yung naniniwala sa akin. Give your family members the gift of acceptance, the gift of love, the gift of unconditional love. Dahil yun ang trato sa atin ng Panginoon. Huwag tayo mag-Diyos-Diyosan. Hindi tayo Diyos. Ang magagawa lang natin sa mga anak na ibinibigay sa atin, ipinagkakatiwala, mga kapatid, mga kaibigan, ang magagawa lang natin, ipanalangin, tulungan sila. If we can become positive influence, we should influence them. But we should never disown or we should never disallow them to be who they are. Kung mali yun, mananagot sila sa Diyos. Kung may pananagutan sila sa Diyos, hindi ikaw ang Diyos. Ang itinuturo sa atin is to be supportive. Never to give up helping people. And this is what Christianity is all about. Kaya hindi ako masyadong palong-palo doon sa sobra laging dinidisiplina yung mga nagkakasala kahit sa church. We should continue to nourish, to teach, pero para i-disown mo, tanggalin mo, di parang inalisan mo na siya ng pag-asa. Lalo ngayon, pagka naman inalis mo, tinanggal mo, lilipat lang doon sa kabilang kanto. Parang paano mo siya matutulungan? Hindi mo na yun mapa-follow up, hindi mo na there are demographic changes that are happening. So even the way that you deal with people with possible mistakes or perceived mistakes must continue to be refined. Kaya napaka-importante yung tinatanggap mo. Napakarami pong mga tatay, hindi nila matanggap ang anak nila kasi hindi nila kamukha. Napakaraming nanay, ganun din. Maraming mga anak, hindi nila matanggap ang magulang nila. Ba't ganito yung magulang ko? Ba't ganyan ang magulang ko? Tatandaan natin, ang number one ministry ng pamilya to accept each other. You begin with acceptance, and if there are really things that must be improved, and indeed, legitimately, morally must be improved, then improve them. But you begin by accepting first. Because the moment you reject people, you lose the contact point through which you can be a blessing to them. Kaya napakahalaga ang inuuna natin yung pag-ibig, hindi image, hindi sasabihin ng iba. Yung mga pamilya ni Jesus nahiya sa mga kapitbahay nila. Naging concern sila sa sasabihin ng iba, kaya pati si Jesus napigil. Buti na lang hindi siya napagpapigil, kasi kung nagpapigil siya, wala tayo ngayon dito. Kaya kayo, kung alam niyo yung ginagawa niyo, tama, hindi mali, hindi niyo kailangang papigil. Kailangan manindigan, it is your duty to your God, and it is your duty to yourself. Lalong-lalo, and I hope walang taong ganun dito sa ating kalagitnaan, kung hindi kayo tinatanggap ng pamilya niyo, hindi kayo tinatanggap ng mga kaibigan niyo, baka tanggapin niyo mabuti ang sarili niyo. Kasi sino pang tatanggap sa inyo? At tinatanggap kayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ng pagtanggap ay lululunin natin lahat ng mga mali at mga hindi tama. With the Word of God as guidance, we can continue to polish ourselves, to improve ourselves. But do not deny your selfhood. Do not deny your individuality because it is a gift from God.
Ama namin sa langit, nawa maturuan niyo po kami mabalanse yung kagustuhan naming bigyan ng kaayusan ng pamilya at lipunan at yung kagustuhan din namin na bigyan ng kalayaan ng mga individual na maging individual. We ask you, Father, to give us this kind of balance, this wisdom, so that we may not needlessly oppress others. Well, there should be norms, there should be standards, there should be order. Teach us, Lord, to observe and to even appreciate that every person is your work, every person is your masterpiece. Open our eyes so that we can see what is to be appreciated in others, what is to be loved and admired, sapagkat kayo rin, Panginoon, ang mapupuri at kayo ang lumikha sa amin. Ipakita nyo sa amin yung mga kamalian na kami lang ang dapat managot. Ipakita nyo sa amin, Panginoon, yung mga hindi dapat nasa buhay namin dahil ayaw nyo. Pero ituro nyo rin na sa bawat bagay na naroon, na alam namin sa inyo naman ang galing o hindi nang galing sa masama. Teach us, Lord, to nourish ourselves because we are responsible to you to make something of ourselves. Dinadalangin namin ang mga pamilya na nagkakaroon ng mga hidwaan, mga malalalim na sugat, pagkakawatak-watak because of lack of acceptance for each other. Teach us how to do a Jesus, that He was friend of sinners and tax collectors, that He was fellowshipping even with the glutton and the drunkards. Hindi niya pinili ang kanyang pakikitunguhan, hindi niya ipinwera ang mga latak ng lipunan at mga itinuturing na mga mali o marurumi. Ang lahat ay kanyang minahal at dahan-dahan niyang tinuruan upang umasenso. Nawa, ganito ang maging policy namin sa aming buhay at maging policy namin sa aming sarili kung kami ang lagi nang natatanggihan at napupwera. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung ano ang kahulugan sa atin ng mga mensaheng ito. We are all members of families. We are members of clans. We are members of our communities. We are members of various organizations. Let this example of Jesus, this Family 101 lesson, guide us in dealing with everybody else around us. Yumuko tayo at magbulay-bulay, hingin sa Panginoon ang mga personal at practical na application ng mga bagay na ito.